Napurnada kanina ang search and retrieval operation para sa lumubog na MV Jocelyn sa Palawan dahil sa masamang panahon. Ang ilan naman pong nakaligtas, dala pa rin ang bangungot ng trahedyang kanilang pinagdaanan. Nangihina at hirap pa rin makahinga si Nanay Gloria. Isa siya sa higit 50 pasahero nakaligtas mula sa lumubog na MV Jocelyn 2 sa El Nido, Palawan noong Martes. Ang nagsilbi raw niyang salbabida ang mga nasirang kahoy ng barko. Hindi ako makatulog. Kung nakikita ko mga bangkay, nawala ng laman, mga wasak ng ulo. Paniwala ni Nanay Gloria, makakaligtas ang lahat ng pasahero kung sapat ang life jacket ng barko at may wastong kaalaman ng mga crew sa pagre-rescue. Kasi hindi sila makabigay kaagad, ang dami-daming crew. Kung hindi kaagad sila nakatulong, ewan ko kung ano. Gaya ni Nanay Gloria, hindi rin daw makakalimutan ng 18 anyos na si Norma ang trahedya. 3 beses daw siya nagpalipat-lipat ng batong kakapitan. 3 oras din siya nakipagbunos sa malalakas na alon bago masagip ng mga mangingisda. Ang mga naanod na kargang isda ng barko ang nagsilbi raw nilang pagkain. Dahil sa insidente, hindi na raw sasakay ng bangka o barko sina Norma at Nanay Gloria. Sa ngayon, 7 ang kumpirmadong patay habang 3 pa ang nawawala. Bigo naman ang Coast Guard na ipagpatuloy ang search and retrieval operation kanina dahil sa malalakas na alon. Suspendido na ang lisensya ng kapitan ng barko habang tuloy ang investigasyon sa insidente. Mula rito sa Palawan, Edison Reyes, News 5. Samantala, nakatakda namang magpakawala ng tubig ang Magat Dam sa Isabela bukas bilang paghahanda kay Bagyong Butsoy. Ang iba pang probinsyang posibleng ulanin, nagre-ready na rin para sa bagyo. Nakasako na ang mga gamit ni Mang Onyo, handa na sa oras na maging matindi ang pananalasa ng Bagyong Butsoy. Sa tabing ilog sa Ilagan, Isabela siya nakatira pero giit niya, hindi raw siya aalis hanggat hindi pa niya nakikita ang baha. Dito sa barangay, ma'am, walang tulugan, ma'am. Naobserbahan namin. Si Norma naman, pilit na sinisiksik sa ikinabit na tabla sa kisame ang kanyang mga gamit. Lahat mga gamit namin, lagay namin sa bubong, lahat mga hayop, mga manok, baboy, mga damit namin. Babala ng mga otoridad, dapat nang lumikas sa mga nakatira sa mabababang lugar at sa tabing ilog. Posible kasing bahain ng mga nakatira rito. Kasi nga noong mga previous days ay nagkaroon na ng mga pag-ulan dulot ng thunderstorm. So medyo saturated na yung ating mga kalupaan dito sa Cagayan Valley. Kaya posibleng may mga plus floods. At para iwas disgrasya, magpapakawala ng tubig ang dam Sabado ng alas 5 ng umaga. Sa Batangas, nakastandby na ang mga rescue van at ambulansya. Pinulong na rin ng PDRRMC Batangas sa mga kinatawan ng mga bayan at lungsod para paghandaan si Butsoy. Sinimulan na rin ang pag-iimbak ng relief goods. Iwas naman muna sa pagpalaot ang mga mangingisda sa Catanduanes at Oriental Mindoro. Pero ang ilan sa kanila hindi maiwasang mag-alala sa posibleng epekto ng bagyo sa kanilang kabuhayan. Ina Zara, News 5. Matapos ang flash floods, iba't ibang sakit naman ang pinoproblema ng mga lumikas na residente ng Glan, Sarangani. Nagsimula na magkasakit ang mga bata sa evacuation centers gaya ng pagtatae at lagnat. Agad namang nagbigay ng tulong ang News 5 Action Center at Rescue 5 kasama ang health officials ng probinsya. Bukod sa serbisyong medikal, namahagi rin ng relief goods ang mga grupo. Sa ngayon, higit 1,300 pamilya ang sinalanta ng flash floods sa mga bayan ng Glan at Maasim. Para magpaabot ng inyong tulong, makapag-ugnayan sa numerong 083-508-5242 o sa 0999-990-5009. Gaya ng nabanggit natin kanina, sa Samar na tama ang Bagyong Butsoy. Pero bago pa ang posibleng pagbaha, problema na sa isang bayan doon ang maruming tubig pang inom. Ang pangalan ng lugar na walang tubig, Katubig. Narito ang aking Usi Exclusive. Tampulan ng tukso ang bayan ng Katubig sa Northern Samar. Naturingan daw na ipinangalan sa tubig ang lugar, pero walang malinis na mapagkukunan nito. Ang mga residente nga ng poblasyon, kakasikat pala ng araw. Sa 60 communal faucets na ito, dumidiretso. Madaling araw, nag-aantay ng tubig. Makaigib lang kami. So, unahin muna dahil wala kaming tubig. Kasi 2 oras lang, isang araw ang pag-awas. Pero mapalad pa raw ang mga taga dito. Ang mga residente kasi ng Viena Maria sa Katubig, hindi pa nakakaranas ng degripo o kahit deposong tubig.
Sa maliit na bukal na ito, sinasalok ng 61 pamilya ang tubig na bumubuhay sa kanilang baryo. Kabilang na ang pamilya ni Mang Florito. Pero ang inaakala na ginhawa mula sa tubig, sakit din pala ang hatid. Sakit ng tiyan, ang ulo, malagnat. Yun nga yung isa kong bata, hindi na nakaligo kasi malagnat yun nga. Isa kong bata, yun 2 taon, yan, dun, sige yan, tae. Ang kadalasang biktima, mga bata. Nagpositibo kasi sa E. coli at coliform ang tubig na dumadaloy sa katubig. Kaya naman hanggat walang mapagkukunan ng malinis na tubig, ang mga residente ng katubig patuloy raw na mamamangka sa 2 ilog. Ang mamatay sa uhaw o ang mapinsala ng sakit. Abangan ang buong kwento ng mga taga-katubig ngayong linggo sa inyong Under Special Investigation. Short and sweet ang tweet ni Jaja Padilla sa buhos ng suporta ng mga fans at katrabaho para sa kanyang partner na si Dolphy. Ang tweet po ni Jaja, salamat sa mga dasal para sa Comedy King. Nanatili pa rin sa intensive care unit ng Makati Medical Hospital ngayon si Dolphy pero maayos na raw ang kanyang paghinga. Isinugod ang Comedy King sa ospital noong Sabado dahil sa pneumonia. Posible namang sa ospital magdiwang ng Father's Day ang pamilya ni Dolphy. Balitang sports naman po tayo mga kapatid. Nakatabla ang Miami Heat sa Game 2 ng NBA Finals kontra Oklahoma City Thunder. Natapos ang laro sa score ng 100-96, although nag-lead ang Miami Heat sa first quarter ng 17 points. Nanguna para sa Heat si LeBron James o score ng 32 points. Pero tinapatan ito ni OKC star Kevin Durant na score din ng 32 points. Sa Lunes, ang Game 3. Hindi man sa totoong buhay, natuloy na ang pinakahihintay na paghaharap nila Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Look at that! Sa isang animation video na in-upload sa YouTube, makikita ang entrance ng dalawa na inspired ng pelikulang Ghost Rider at larong Assassin's Creed. Matapos ang palitan ng suntok, nanalo si Pacquiao dahil sa kanyang paggamit kay Pac-Man. Gwapo ni Pac-Man doon ah. Meron pong panibagong pagkilala na ibinigay sa Kapatid Network. Bronze medalist ang News 5 sa Best Media Initiated Campaign ng 2012 Tambuli Awards para sa slogan natin na higit sa balita, aksyon. Gold medalist naman ang ating sports channel na Active para sa Insights and Strategic Thinking Campaign category kung saan kinilala ang slogan ng PBA na kampihan. Present sa award ceremony si TV5 EVP at COO na si Sir Bobby Barrero. Kinikilala ng Tambuli Awards ang mga ad agency at mga malalaking korporasyon na may epektibong marketing strategy at nagpo-promote din ng magandang values. Ito naman ang kakaiba nating videos ngayong gabi. Hit po sa YouTube ang wrestling na isang kuting at ng isang rabbit. Walang tigil ang harura ng dalawang hayop na ito. No? Tingnan nyo naman. Yun nga lang, mas maliksi ang bunny at laging napapabagsak ang puting na yan. Sa huli, nagtago na lang si Kitty sa ilalim ng sofa. Samantala, ito hit na hit ito. September 2011 pa, nirelease ang kantang Call Me Maybe ni Carly Rae Jepsen. Pero ngayon, ito ay naging number 1 na sa Billboard 100. Kaya naman kumalat ang ibang version ng video tulad na nakikita nyo ngayon. Ang isang lalaki gumawa ng instrumental version ng kanta. Pakinggan natin sandali. Ito ay sa pamagitan ng pag-record ng sarili no, ng 4 na beses habang tinutugtog ang iba't ibang instrument na yan. Okay, samantala, no, mas makulit naman yung susunod dyan, yung dog parody ng kanta na yan. Ang babae at lalaki kasing bida sa video, mga corgi rin. Ano? Bawat shot ng original video, ginaya rito gamit ang mga aso. Isinabay din sa pagtahol ng aso yung kanta. Pakinggan nyo ng konti. Kaya, nagmumukha ito tuloy na talaga yung mga aso ang kumakanta ng Call Me Maybe. Pero ang totoo dyan, ano, Paolo Seri, yung kantang yan, yung original na video ay nasa more than 100 million na. Pero pag kinumbine mo lahat yung mga gumawa ng parody, wala pa sa kalahati. Sa Lunes, abangan na iba pang kakaibang videos, dito lang sa Wi-Fi. At yan ang kalahating oras sa mga balitang dapat malaman ng bawat Pilipino. Ako si Jovi Francisco. Dahil ang balitang ito tungkol sa iyo at para sa iyo. Ako po si Cherry Mercado. Happy Father's Day sa lahat ng mga ama this coming Sunday. Saan man, kailanman, kapatid. Ako po si Paolo Medjones at ito ang Pilipinas News. Up next na po ang Beat Tag. Magandang umaga.